Alright! Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulog tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Saiban mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, before natin pag-uusapan itong si Regal Oliva, kasi nga diba siya ngayon ay very viral mga kababayan. Kasi itong mga DDS, galit na galit ngayon dito kay Regal Oliva. At kung bakit ngayon? Kasi sa hindi pa po nakakaalam, itong si Regal Oliva mga kababayan ko, isa itong DDS. Diba nung dumaan na eleksyon, siya po ay inendorso ni Digong, ni Sara Duterte at saka ng PDP Laban mga kababayan. Kasi itong si Regal Oliva, siya po ay tumakbo ng congressional position doon sa Mandaue City. Ibig sabihin, siya po ay Maka Duterte mga kababayan. Pero kung bakit galit na galit ngayon itong mga DDS, kasi itong si Regal Oliva, meron siyang ginawa na vlog 2 days ako mga kababayan ko. Ito tungkol po sa pagkaka-aresto kay Digong at saka doon rin po tungkol sa interim release ni Digong. Doon kasi sa kanyang vlog mga kababayan ko, sinabi niya doon na hindi illegal ang pagkaka-aresto dito kay Digong. At mukha yatang kung ate pong iintindihin ang kanyang mga sinasabi doon sa vlog ay mukhang nakarma itong si Digong mga kababayan. Meron pang isa, kasama rin po doon sa vlog, sinabi niya kung sino ang dapat sisisihin dito sa hindi pagkaka-aproba ng kanyang temporary interim release itong si Digong mga kababayan. Nabanggit niya doon itong si Sara Duterte. So sumabog ho ito mga DDS kasi parang 2 beses silang sinampal ni Regal Oliva mga kababayan. Sa ngayon, according po sa mga DDS, ito daw si Regal Oliva ay mukhang bumaliktad na. Binayaran daw ng 150 million pesos mga kababayan. 150 million pesos, di ba? Ganon ba ka mahal itong si Regal mga kababayan? 150 million para lang bumaliktad mga kababayan? I don't think so. Di ba ganyan naman kasi itong mga DDS kapag hindi aayon sa kanilang naratibo mga kababayan? Di ba sinisiraan nila kaagad? Binayaran daw, bumaliktad. So ngayon mga kababayan ko, ang gusto ng mga DDS, sila po ay nanawagan na kanilang dapat po daw i-unfollow at saka kanila pong ibinoykot mga kababayan. So ngayon, babalikan na po natin yan kasi nga meron pong update mga kababayan ko dito sa banat ng mga DDS kasi sila ngayon ay binaliktad ni Regal Oliva mga kababayan. But for that, syempre pag-uusapan po natin yung mga kalokohan ng mga DDS, ang kanilang mga paninira, i-debunk natin mga kababayan. At saka syempre pag-uusapan po natin itong si Bongo at saka yung kanyang kalyado na Diskaya mga kababayan. Ito rin pong walang kamatayan na plano ng mga DDS na ipapatigi daw itong si PBBM mga kababayan. Kasi meron pong update at meron pong nabanggit dito na isang religious group daw na mukhang nasa likod mga kababayan. At syempre, marami pang iba. But for that, uunahin muna natin itong si Chavit Singson. Mga kababayan ko, pwede na ba natin kakantahan na itong si Chavit Singson ng And now, the end is near, and so I face my final curtain. Sakto ba yung lyrics? Hey, pwede na ba yun ang kakantahan natin mga kababayan? Kasi nga ito si Chavit, nakita ko kanina sa kanyang press con, nanginginig na. Naiba na ang kanyang tono mga kababayan. Paninira lang daw sa kanya. Kasi nga diba siya po ay kinasuhan ngayon ng plunder, graft and plunder. At saka nagkaso sa kanya, mismo rin po ang kanyang kababayan mga kababayan. Diba? Taga Ilocos Sur, taga Narvacan. Alam nyo, 2 days ago, diba, doon po sa aking last na vlog mga kababayan, nabanggit ko doon sa aking thumbnail, Chavit, kakasuhan na. Diba? Ibig sabihin, nangyari po ang aking panaginip mga kababayan. Hindi panaginip. Actually, narinig ko na po yan na itong si Chavit ay meron pong magkakaso dito mga kababayan. At yan po yung aking nabasa doon po sa comment ng isang vlogger na taga Ilocos rin po mga kababayan. So sa kanyang vlog, may nag-comment doon, taga Ilocos rin po. Kasi balita-balita doon na meron pong magkakaso dito kay Chavit. Alam nyo, hindi ko talaga alam na graft and plunder pala ang ikakaso dito kay Chavit Singson. Pero sure tayo na siya po ay kakasuhan. At saka pag-akala ko rin po mga kababayan na ang unang kakasuhan dito, itong si Bongo.
Pero nauna pala, itong si Chavit Singson mga kababayan. So buti nga. Kasi ito si Chavit, alam nyo, corrupt na tao talaga to eh. At saka ang ikanaso sa kanya mga kababayan kung bakit graft and corruption, graft and plunder, kasi nga mayroong problema doon sa kanyang pagbili ng lupa ng ating gobyerno mga kababayan ko, overpriced naman kasi. So ayon ho sa sinabi po ng abogado na nagkaso sa kanya mga kababayan, tungkol daw ito sa lupa. Binili yung lupa, overpricing kasi ang pagbali daw ni Chavit Singson 149 million pesos. Pero according po doon sa zonal valuation mga kababayan ko ng lupa na yon is only 49 million pesos mga kababayan. Diba tingnan nyo, overpricing talaga, halos doblehin ng makailang beses mga kababayan, overpricing. Kaya pala, itong si Chavit, yumaman mga kababayan kasi marami pong kalokohang ginagawa. Okay, so before tayo babatuloy po sa ating reaction, ipapakita ko muna sa inyo itong sinabi ng isang abogado na nagkaso sa kanya mga kababayan. For more details, let's watch this. Attorney, isang question lang. Anong pakiramdam mo ngayong umaga? Maligaya. Finally. Palagay ko po maraming Pilipino, milyon-milyon magiging maligaya ngayong umaga. Thank you. Ng justisya para sa probinsya ng Ilocos Sur. Hinihingi namin na mabilanggos kalabit maski matanda na po siya. Siya ang sumira sa aming bayan sa probinsya naming Ilocos Sur. Okay. Lalo na nung panahon ni Duterte. Magsasabuat po sila. Ngayon lang po kami nagkaroon ng pagkakataon na idulot itong mga kasong ito kasi alam namin si Presidente Bongbong Marcos ay siyang may gusto na lahat ng masasamang tao ay mabigyan ng sapat na parusa at si Chavit dapat lang mabilanggon ng habang buhay. Ang pag-aakala kasi dito ni Chavit Singson mga kababayan ko ay siya ay untouchable. Kasi nga diba siya po ay mayaman mga kababayan, ang yaman talagang tao na to eh. So pag-aakala niya, walang gagalaw sa kanya mga kababayan kasi nga mapera eh. Pero ngayon, nabaliktad. Mismo po ang kanyang kababayan ang nagkaso sa kanya mga kababayan. Alam ho ito ng taga Ilocos Sur na marami pong ginawang kalokohan at marami pong korupsyong ginagawa itong si Chavit Singson dyan mismo sa kanilang lugar mga kababayan. Malamang sa malamang ang kanyang mga kababayan ay napuno na dito kay Chavit Singson. Kasi pag-akala niya, lahat ng mga kababayan niya ay puro kalyado niya mga kababayan. Diyan siya nagkakamali. Ang iba dyan, nagtimpi lang po. Karamihan dyan, ngayon, galit na dito kay Chavit. So ngayon, nagsalita na mga kababayan. Siya po ay kinasuhan ng graft at saka plunder. Buti nga. So sino dito ang kasunod mga kababayan? Bongo is next. O, diba? Tingnan nyo yung mga nangyayari ngayon. Talagang kaabang-abang, no? Very, very excited. So pagising ko, ito na po ang nangyari. Yan, good news mga kababayan. Pag-akala ko nga si Bongo yung uunahin mga kababayan, si Chavit pala. So anyways, forward tayo. Pag-uusapan muna natin itong si Regal Oliva. Alam niyo mga kababayan ko na si Regal, siya po ay dating Marcos supporter. Yan siya po ay dating Marcos supporter. Siya po ay Imelda Fanatics mga kababayan. So before siya naging Pinklawan, after that naging DDS, siya muna ay naging Marcos supporter mga kababayan. Siya po ay nagtrabaho doon sa Tacloban for 9 years yata yon, 9 or 12 years ba yon, according po sa balita mga kababayan. So matagal pong nagtrabaho itong si Regal Oliva doon sa Tacloban before siya nag-proceed doon sa Mandawi City mga kababayan. So ngayon, itong si Regal Oliva, sa tingin natin no, may pagka-political butterfly kung saan siya dito, sa tingin niya, ay kaya po niyang or siguro pwede niyang magamit pagkabayan sa kanyang ambisyon po sa mundo ng politika, doon siya dumapig. Katulad po dito, 'di ba, sa pagiging DDS niya, kasi nakita natin hindi siya DDS, kundi dati siyang Marcos supporter, naging Pinklawan, naging DDS. So dito kasi sa ginagawa ni Regal Oliva, pumabor kasi ang kanyang mga vlogs sa mga naratibo ng mga DDS. Ibig sabihin, nagustuhan po ng mga DDS ang ginagawa na vlog dito ni Regal Oliva.
Kaya siya po ay sinuportaan makabayan. Di ba yan rin po ay katulad po dito kay Atty. Rowena Guanzon na ang naratibo ni Rowena Guanzon, ang kanyang mga paninira, yan kasi ay nagustuhan po ng mga DDS. Kaya ngayon, siya po ay sinuportaan ng mga DDS. Pero itong si Rowena Guanzon, siya po daw ay pinklawan pa rin ho makabayan. Pinklawan pa rin daw siya. Pero dito, nagustuhan niya kasi na ang ibinigay dito na suporta ng mga DDS, nagustuhan kasi ni Rowena Guanzon. Kasi kaya patuloy siyang laging naninira kay PBBM at ng ating gobyerno makabayan. So katulad rin po yan dito sa nangyari kay Regal Oliva. So, konting recap makabayan, naalala niyo ba yung nangyari doon sa isang Yusek yata siya sa DOT ng Cebu City makabayan? Yung si Eileen Bathan, naalala ba natin yan? Yung isang radio announcer sa DYHP na kini ang akong suliran. Naalala ba natin yan? Di ba yan po ito napag-usapan dito noon makabayan? Kasi yung si Eileen Bathan, siya po inatake ho ng mga DDS. Di ba siya po ay nag-resign? Kasi itong si Eileen Bathan, meron kasi siyang na-post po sa Facebook na during po sa kanyang meeting makabayan, meeting po, government meeting, meron kasing parang request itong si Regal Oliva kasi sila po ay friend. Itong si Regal Oliva, ng time na yon, nandun po sa Japan makabayan. So, nanghingi siya ng tulong dito kay Eileen Bathan. At tungkol yata sa parang application ba yun doon sa Japan na para makakabili ka ng pagkain makabayan. So, hindi kasi alam ni Regal Oliva kung paano mag-order. Basta tungkol yun sa Google Translate po makabayan. So dalawa kasi yun sa application na pang-order at saka yung Google Translate, ano ang gustong i-request and request or tinanong ni Regal Oliva doon kay Eileen Bathan. Ang problema ni Eileen Bathan, nag-post kasi siya sa kanyang account na daw na walang problema ang kanyang meeting. Kasi mas importante ba daw ang friendship ni Regal Oliva at saka ni Eileen Bathan kaysa sa gobyerno natin makabayan. Nung nabasa ho yan ng mga DDS, galit na galit. Sumabog po ang balita ni makabayan. So dahil po araw-araw binanata ng mga DDS itong si Eileen Bathan, siya po ay nag-resign makabayan. Para siya po ay napahiya kasi. So ngayon, doon po bumalik ang pangalan na Regal Oliva. Doon po sa issue ni makabayan. So ngayon, nakabalik na ho ngayon. Dahil ibonoykot po ng mga DDS at saka in-unfollow ng mga DDS itong si Regal Oliva, meron silang inilabas ngayon na balita tungkol kay Regal Oliva makabayan. Ano sa Ivan? Na daw merong korupsyong nangyari sa Mandawi City nang ito pa si Regal Oliva ay City Treasurer makabayan. So ito ngayon ang kailangang ipinakalat. Sabi dito sa post po ng mga DDS, Oliva out, Mandawi to get new city treasurer. Kasi ang konteksto niya makabayan ko, for example, dito na po sa balita, cash clerk dismissed for failure to remit 3.3 million pesos. Mandawi City to file criminal case. So ayon sa balita ng CDN, ito po ay based po sa Cebu makabayan, records show that incidents of non-remittance were first detected in February 2024. And in April 2025, the City Treasurer's Office formally required her to explain the discrepancies. When Mayor Tadio John Kiuano assumed office in July, the new administration pursued a full legal investigation through the City Legal Office which confirmed the clerk's liability. So meron kasing 3.3 million pesos na discrepancy diyan sa City Treasurer's Office makabayan. Ibig sabihin daw, involved dito ang pangalan ni Regal Oliva. Ngayon mga kababayan ko, itatanong natin sa mga DDS, bakit ngayon lang nila ito binanggit ulit? Or bakit ngayon lang ito nila inilabas ulit ang issue makabayan? Diba? Nakakatawa talaga Kasi nung ginagamit pa nila o nagagamit pa nila itong si Regal Oliva, pinagtatak pa nila ang balita na ito makabayan. Diba? May narinig ba tayo? Tingnan nyo, ang balita na yan is February 2024 makabayan. Tas ilang buwan ho nilang ginagamit itong si Regal Oliva. May narinig ba tayo na balita tungkol dito makabayan? Diba? Wala. So ngayon, dahil po kanilang in-unfollow at saka ibinoykot itong si Regal, inilabas nila
ang issue tungkol kay Regal Oliva, mga kababayan. Ganyan naman kasi ang mga DDS. Okay, so ulitin lang po natin dito. Itong si Regal Oliva, siya po ay inendorso ni Digong, ni Sara Duterte at saka ng PDP laban, mga kababayan. Kasi siya po ay tumakbo nung dumaang eleksyon ng kongresyonal posisyon. Ipapakita ko sa inyo yung vlog ni Regal Oliva kung saan galit na galit itong mga DDS dahil po sa vlog nito ni Regal Oliva. For more details, let's watch this. When a man once called Tatay Digong now stands before the International Criminal Court, it is no longer a matter of politics. It is a matter of law. And the law, kahit gaano kapakalakas noon, does not kneel before power. Former President Rodrigo Duterte's camp, led by his counsel Nicolas Kaufman, has now appealed to the ICC's appeals chamber, questioning the denial of his interim release. The argument is simple, that an 80-year-old man, once the most powerful in the land, is not a flight risk. That age and alleged illness should temper justice with compassion. But the Rome Statute, particularly Article 60, Paragraph 2, provides that release may only be granted if the court is satisfied that such release will not endanger the proceedings or the safety of victims and witnesses or risk the accused's flight. And here lies the crux of it. The ICC did not find comfort in Duterte's assurances. Because how can the court be at ease when even his own family, the sitting vice president herself, has publicly denounced the ICC's jurisdiction? When words like "we will never surrender him" echo louder than the pleadings of his counsel. The ICC is not blind to political undercurrents. It reads statements not as sentiment, but as signal. And so the pretrial chamber held, continued detention remains necessary under Article 58, Paragraph 1. That is to ensure appearance, prevent obstruction, and avert the commission of related crimes. The chamber found the defense's medical claims speculative, the guarantees of cooperation insufficient, and the atmosphere surrounding his detention still charged with intimidation. Now the appeal moves to the appeals chamber, a higher bench that will not revisit emotion but law. The standard of review is not sympathy. It is error in law or procedure. The defense must prove that the lower chamber misapplied the statute or ignored key evidence. Madaling sabihin na mali ang desisyon, pero mahirap patunayan na labag ito sa batas. This is not a retrial of humanity. It is a review of legality. Let us not forget, interim release is not a right. It is a privilege conditioned upon trust. And when a man's record is one of defiance, when his legacy is marked by thousands of deaths without trial, the court may find it difficult to grant him the benefit of the doubt. In truth, the appeal is as much about perception as it is about procedure. To his supporters, this is a crusade against foreign meddling. To the victims, it is a fight for long-denied justice. And to the law, it is simply the next step in a due process that he himself once denied to others. If the appeals chamber affirms the ruling, Duterte remains detained under the authority of the international community, a community he once mocked as toothless. If reversed, he may walk out but not free, for the shadow of accountability will follow him still. The irony is almost poetic. Noong siya ang nasa Malacanang, marami ang ikinulong na walang pagkakataong magpaliwanag. Now he stands before a court that listens,
patiently, meticulously, and lawfully. And perhaps that is the true justice of it all, that the man who built his power on fear must now rely on the very rule of law he once dismissed. Because in the end, ang batas hindi natatakot, hindi napapagod, at higit sa lahat, hindi nakakalimot. Another day, another regal POV. Oh, di ba? Sinampal talaga itong mga DDS ni Regal Makabayan. Dalawang beses sinampal. Kasi tama, di ba? Tama sinabi po ng DDS na comment niya na pinagbukado dito ni Regal Oliva na nakarma itong si Digong Makabayan. Asa napansin nyo ba? May sinabi si Regal doon Makabayan. Di ba? Meron siyang word na binanggit doon or ginamit niya na para sa kanyang mga supporters, tas meron pang kasunod yon. Kung ating iintindihin ng kanyang sinabi, para sa kanyang supporters, hindi ba siya supporter ni Digong Makabayan? Diba? Doon pa lang po nakita ho ng mga DDS na there's something dito kay Regal Makabayan. Kaya nga diba sinabihan nila na bumaliktad na itong si Regal Oliva. Doon pa lang po para sa kanya mga supporters, problema daw ito. So ibig sabihin, hindi DDS itong si Regal Oliva. Siya lang po ay sumakay Makabayan. At doon po sa bandang dulo, sinabi niya nung itong si Digong daw sa kanyang panahon, walang justice sa ating bansa. Kasi kapag ikaw po ay salungat sa gusto ni Digong, tsugi ka Makabayan, 'di ba? Walang justice. Hindi ka na makakarason or hindi ka na makapagsalita, tsugi ka kaagad. Tungkol ho 'yun sa war on drugs Makabayan. At saka meron pa siyang binanggit tungkol kay Sara Duterte na walang ibang sisisihin dito kung bakit hindi napagbigyan ng temporary interim release itong si Digong dahil kay Sara Duterte. So talaga pong sumabog itong mga DDS Makabayan. Mukha dito makailang beses sinampal ni Regal Oliva itong mga DDS. So diba? So ngayon, nandang sila po ay nanawagan na i-unfollow or i-boycott itong si Regal Oliva, merong nabawas sa kanyang followers Makabayan. So before po nangyari ang kanyang, before nangyari po yung vlog na yon, 1.6 million ang followers ni Regal Oliva. Ngayon, kung titignan ho natin, 1.5 million na lang ho lahat na mga followers Makabayan. So ngayon, itong mga DDS, mga gunggong kasi, mukhang bubo Makabayan. Kasi according po sa comment ng mga DDS, 1 million na daw lahat ang nabawas na followers ni Regal Oliva Makabayan. Dahil nakita lang na 1.5 na, from 1.6 million followers, naging 1.5 million followers na lang. 1 million daw ang nabawas Makabayan, gunggong talaga eh. Hindi nga umabot ng 100,000 yung nabawas doon na followers ni Regal Oliva. Hindi po umabot ng 100,000. Ang ibig sabihin, hindi lahat DDS ang followers ni Regal Oliva Makabayan. Hindi lahat DDS. So yung nag-follow sa kanya, yun po ang mga DDS. Ibig sabihin, 100,000 ang lahat ang mga DDS Makabayan. Di ba makailang beses nilang sinasabi na ilang million daw sila Makabayan? Lagi nga nilang ginagamit, di ba? 32 million daw sila lahat. Pero nakikita na dito, hindi umabot ng 100,000 ang mga DDS. Kaya pala, hindi mapuno-puno ang kanilang binyo kapag meron silang rally Makabayan. Hindi mapuno. Bakit? Kasi 100,000 lang po lahat yung mga DDS. At yun po ang exact na number na bilang ng mga DDS, 100,000 lang lahat. O, di ba? Sakto ba yun mga DDS? Kaya bala, laging nilalangaw ang kanilang rally Makabayan kasi nga 100,000 lang pala mga DDS. Tapos tingnan nyo no, ang yayabang na Makabayan, napakayabang talaga eh. Kung makapag-asta ito mga DDS, umabot sila ng milyon. Hindi naman pala eh. Only 100,000 lang po yung mga DDS. At dito rin po natin yan nakikita sa post mismo ni Governor Pam Baricuatro Makabayan. Bangga sa Ivan. Kasi dito po sa post ni Pam Baricuatro, sabi niya, kasi tinira niya itong si Regal Oliva. So sabi niya, kahilas ni mo yots, who do you think you are? Tatay Digong forever. Wala po siyang ibang pinatutungkulan dito ang kanyang binanatan, itong si Regal Oliva. Kung titignan natin kung ilan po ang nagreaksyon, 99,000 lahat Makabayan. 99,000 lahat. Ibig sabihin, dito natin napapatunayan na yung mga DDS,
hindi talaga umabot po ng 100,000 makabayan. Kasi kung umabot po ng milyon, yung mga DDS, milyon na sana ang nabawas po na followers doon kay Regal Oliva makabayan. Correct if I'm wrong, mga DDS. Diba? Dito pa nga lang sa reaksyon ninyo dito sa post po ni Pampario 4, 99,000 lang po lahat. Hindi umabot po ng 100,000. So yan po ang exact na bilang kayong mga DDS. 100,000 lang lahat. O, di ba? Nakakatawa talaga eh. So ngayon, sumagot na itong si Regal Oliva makabayan. Anong sagot niya, Sir Ivan? So sabi dito, kasi nga, siyempre, siya na po ay binanatan ngayon ng mga DDS at talaga pong kabilaan po ang mga paninira ng mga DDS dito kay Regal Oliva. So siya po ngayon ay sumagot makabayan. So sabi niya, when submission becomes strategy, in one of my most recent POBs discussing the decision of the International Criminal Court on the interim release of former President Rodrigo Duterte, I was lambasted, accused of betrayal, labeled as bumaliktad, and even branded as someone sold to the other camp. But I will say this once, and only once, my mind cannot be both and my truth cannot be dictated. My POB is mine, and it stands on law, not loyalty. Diba? Sinampala naman po. Kasi gusto talaga ng mga DDS na talagang loyal ka doon kay Digong. Parang gagawin mo na puon makabayan na kahit pakakainit ka na ng tae ni Digong, gagawin mo talaga kung ano ang gusto ng mga DDS makabayan. Diba? Yan po ang gusto nilang gagawin at kapag hindi aayon sa kanilang naratibo, titirahin ka. Na kahit ikaw po ay DDS at kapag hindi aayon sa kanilang gusto or naratibo, titirahin ka, i-unfollow ka, or kanilang iboboykot makabayan. Yan kasi ang laging ginagawa ho ng mga DDS. Diba? Nakakatawa talaga eh. So buti na lang, sila po ay sinagot ni Regal Oliva. O diba? So anyways, for the makabayan, pag-uusapan muna natin yung isang vlogger na namatay po the other day. Diba meron pong bagyo po na dumaan makabayan, yung bagyong Ramil, meron pong vlogger ho na namatay. So according po dito sa balita, vlogger drowns amid flooding caused by Ramil in Capiz. So babasahin na po natin ng konti makabayan. Ito pong dangalan na vlogger ay si May Ordilas, 23 years old makabayan doon po sa Iloilo. A vlogger and school canteen worker from Barangay Malulok, Sor Ivisan, Capiz, drowned while crossing a creek in Sitio Bagaas, Malulok, Sor on Saturday afternoon. So sabi dito, Maluklok, Sor, Barangay Captain Alan De Los Santos said the incident happened around 5 p.m. daw. While Ordilas was on her way home with her brother and brother-in-law, she slept while crossing the creek and fell into the water. Because of the strong current, she was swept away and went missing. Residents and barangay officials immediately conducted a search operation. After almost 3 hours, her body was found about 1 kilometer downstream from where she fell. So ngayon mga kababayan ko, syempre ang dami po mga netizen na iba po ang kanilang iniisip kasi nga vlogger makabayan. Baka daw during po sa paglalakad nito nagngangalan po na vlogger na si May Ordilas, baka daw ito ay nag-vlog makabayan. Baka lang ha, according na po doon sa mga comment na mga netizen na nakita po sa balita to doon po sa baba. Baka daw nag-vlog makabayan. So hindi niya namalayan, siya po ay nahulog doon po sa tubig. Baka daw nag-vlog. So yun po sinasabi po ng mga netizens na baka daw po ang nangyari kasi for the content ang kanyang ginagawa. So dahil po daw sa kanyang for the content na ginawa, nalagas ang kanyang buhay makabayan. Diba? Siyempre, iba-iba naman kasi ang iniisip. Kapag meron na kasi na word na vlogger makabayan, diba? Marami na nga mga vlogger ngayon. Kahit ano-ano na lang po yung mga kinokontent makabayan. Yung iba nga, kahit may edad na, parang napapakita na ng pante, napapakita ng kahit ano-ano po mga kababayan na kanilang ginagawa na kalokohan dahil po yan sa content mga kababayan. Okay? So, dito po sa nangyari sa ating kababayan po na vlogger na si May Ordilas, sana huwag na lang po natin bigyan po ng ibang kulay mga kababayan kung ano man ang totoong nangyari sa kanya. Okay? So, ang gagawin natin, ipag-pray ho natin
si May Ordillas. Okay? So anyways, sport tayo. Ipapakita ko sa inyo itong vlog po ng ating kababayan dahil galit na siya dito kay Sara Duterte. For more details, let's watch this. Alam nyo guys, talagang wala akong planong gamitin ang social media ko for politics. Wala talaga akong kaplano-plano. Kasi ang social media ko para lang sana ito sa mga personal ko lang na mga day-to-day living. Kaya lang, itong Sara Duterte, buwisit na buwisit ako lagi kada siya may interview. Laging paninira ang ginagawa niya sa kay PBBM. Knowing na siya sa sarili niya, wala nga siyang naitutulong kay PBBM at kahit sa bansa wala siyang ginagawa. At ang dami niyang mga fake news na sa bawat interview niya, yung mga sagot niya sa nag-i-interview sa kanya, nakakabwisit, maling-mali. Kaya ang ginawa ko, ginamit ko yung social media ko para talagang ipamukha sa mga walang alam kung ano ang totoo. Kasi hindi pwedeng kada na lang siya interviewin, puro fake news at paninira ang gagawin niya sa Pangulo natin, Ang Pangulo natin nakakaawa siyang tingnan. Sa totoo lang, wala pang Pangulo na naaawa ako. Si kay PBBM lang talaga. Yung nakikita ko sa kanya yung hirap ayusin ang Pilipinas dahil sa basurang iniwan ni Duterte sa kanya. Nung tinurn over ni Duterte ang Pilipinas sa kanya, ang daming basurang dapat ayusin at linisin ni PBBM. So, nagawa ni PBBM ayusin, na ayos niya ang economy, natanggal niya ang Pilipinas sa gray list. Sa madaling salita, naayos niya talaga. Tapos itong Sara, puro pa rin paninira at paninisi ang ginagawa kay PBBM. Which is, dyan ako hindi agree. So kaya yon, naisip ko na siguro it's about time na gamitin ko rin ang social media ko para mag-post ng about sa mga ginagawa ni Sara at ginagawa ni PBBM at saka yung mga tunay na estado na nangyayari sa Pilipinas. Kasi hindi pwedeng puro paninira na lang ang gagawin ng Sara Duterte na yan kay PBBM Wala na nga siyang ginagawa puro paninira pa. Hindi pwede yun. Sana manahimik na lang siya. Wala na sanang kakaroon ng mga B-vlog na dadami para ipagtanggol si PBBM. Kaya lalong dumami yung mga B-vloggers na nagtatanggol kay PBBM dahil din sa kanya Siya ang dahilan dahil sa mga paninira niya. Yun lang yun. Well, totoo yan. Marami na po tayong mga kababayan na naiirita na at nagagalit na dito sa mga pinagagawang kalokohan at sa paninira ni Sara Duterte sa ating gobyerno at kay President PBM. Marami na pong nagsalita mga kababayan kasi nung una, sila lang po ay nagtitimpi. Sila lang po ay nag-obserba mga kababayan. Pero ngayon, sila na ay sumabog. Hindi na po nila matake itong mga pinagagawa ni Sara Duterte. Kasi nga diba si Sara mga kababayan, feeling talaga na magaling, nagmamalinis lagi. Pero alam mo natin, marami siyang ginagawa na kalokohan at palagi pong nagsisinungaling, mga kababayan. At yung kababayan na ibig kong sabihin, sila po yung mga taong hindi mahilig sa politika. Pero sila po ay sumuporta sa ating gobyerno at kay President BBM. So ngayon, ramdam na ni Sara Duterte na marami nang nagagalit sa kanya, mga kababayan. O, diba? Correct if I'm wrong, mga DDS. So anyways, before tayo magpapatuloy, siyempre pasalamatan muna natin ang ating mga viewers ng mga nag-like and also nag-shares ng ating mga vlogs. So thank you so much at God bless po sa ating lahat. At siyempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre, i-acknowledge natin ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Labila Tangarurang. Mayroon siyang 21 na mga comments. Nandyan rin si Uzay Neti, mayroon siyang 19 na mga comments. Munes Borromeo, mayroon siyang 13 na mga comments. Nandyan rin si Ernie Lim, mayroon siyang 11 na mga comments. And Sally Bungon, mayroon siyang 11, lahat ng mga comments. Okay? So thank you so much.
And also, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA, GC Kim, Tess Faraon. Kasama rin po natin si Juanita Tabernero, Christian Salayon, Marilyn Digma, Emmy Mapalad, Mel Gobatina. Nandyan rin si Robin Gorospi. Shoutout natin si Ferdinand Maynes, hi to ME, Ricardo de Guzman. Nandyan rin si Rosalie Descalzote. Shoutout natin si Island Touch, Bergie Bali, Rita Rojas, Celine Villar, Felipe De Vera. Nandyan rin si Leticia Bigasa, Carmelo Senior Gio, and hi to Mila Di Maculangan. Okay? So mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong vlog ni Ninong Ramos or Mark Ramos kasi meron po itong revelasyon itong si Peoples Talaquera tungkol sa planong pagtitigi or assassination dito kay PBBM. Inilahad po ni Peoples Talaquera, mga kababayan. For more details, let's watch this. Hindi pa rin umuwi si Pulong. Alam mo kung bakit? Bakit, Mami? Ang habili. Eto makinig kayong lahat. Narinig ba nila ako? Opo, naka-live speaker tapos nakatapat sa mic ko. Oo. Alam na ni Duterte na hindi na siya makakalabas. Kahit maging presidente pa si Sara. Ang huling hiling ni Duterte, ipapatay si BBM. Hello? Pati buong pamilya. Hello? I-ano mo yung yung sinabi ni Pulong, you will pay for what you did to my father. Oo, nakita ko yun. Nabasa ko yun. Yun. Oo. Idugtong mo ngayon yung statement ni Harry Roque na pwede lang mawala si BBM kung kukunin siya ng Diyos. Ay, grabe. Meron? Hindi ko pa nakita yun. Inano ko na yan alam mo kaya hindi ako ngayon sa Facebook ko. Sinadya nilang i-mass report ang Facebook ko noong October 12. Okay. Ay, speaking of that, may nagre-request sa akin, Pebbles din. Ikaw yan, Mami? Oo, akin yun. Okay. Ako ng bago, yung 4 na. Okay. Na. I-accept ko kasi hindi ko pa na-accept hanggat hindi kita nakakausap eh. Gumawa agad ako ng bago. Opo. Ngayon, nabibisit na sila sa akin kasi yung September 21 rally, alam ko lahat yon. Oo. So, in-inform ko sila Browner, in-inform ko lahat, pati Palacio, in-inform ko sila kung sino funder, nagagawa sila ng coup. Ayun, ang gulo lahat. Nangyari lahat. Opo. Kaya nung lumabas yung news after 4 days na meron palang pinaplanong coup or destabilization, natawa na lang ako. Kasi alam ko na. Doon sa TikTok ko, maririnig niyo lahat. Pinabas ko lahat ng ebidensya. September 19 pa lang, sinabi ko na may linulutong coup. September 20, sinabi ko ang funder si Chabit, yung mga nakademandang contractors, yan sila Alcantara, yung mga engineers, at yung USEC na si Bernardo. Sila ang nagbigay ng pondo para manggulo at magkaroon ng destabilization, mapaalis si BBM noong September 21. Oo. Kasi kapag napababa nila si BBM that time or napapatay nila, absuelto lahat. Into lahat, oo. Pati si Roque, uwi. Absuelto lahat, yun ang plano. Hindi nagtagumpay kasi hindi ko pwedeng sabihin kung paano ko nalalaman Oo. Kasi mapapahamak ang buhay niya. Oo. Pero ang kinatutuwa ko doon, sa akin siya nag-message. Detalyado lahat, sinabi niya lahat, detalyado. Totoo lahat yung pinost ko, yung merong manggugulo, may mag-aasaan ng apoy, lahat yon. Kaya nga sabi ng mga tao, ano ka ba, psychic ka pa? Bakit nagkatotoo lahat ng sinabi mo, mga pelos, ganyan. Hindi nila ako nagsalita. Kaya ikaw hinahunting ngayon? Oo, nung una, ako kasi nag-booking ng Sara Army. Na merong army si Sara.
Matagal ko nang pinupost yan, 3 months na yata, 4 months. Grabe. Oh. Na sinasabi ko na, puntahan nyo ang kampo ni Sara Duterte sa Sorsogon. Nandun nagtre-training yung mga Sara Army. At dun din nagpupunta si Chis Escudero pag mag-uusap sila. So alam din ni Chis, Sorsogon eh. alam din ni Chis yun, Mami Pebs. Alam niya. Na may army. Yes. Isa nga siya sa nagponto nitong October 12 eh. Oh my God. Okay. Kasi ang usapan dyan, pababait talaga si BBM, tapos uupo si Sara, absuelto lahat. Giit ng kongresista, naging biktima daw ng political persecution ang kanyang ama. Titiyakin daw niyang mananagot ang mga anyay kumidnap sa kanyang ama. Tanging paraan para mapauwi si Tatay Digong ay mawala bilang presidente ang Marcos Jr. at ang pamamaraan para mapatalsik sa pwesto ang Marcos Jr. sangayon sa salagang batas kung siya mismo ay magre-resign, kung siya ay masisisante ng taong bayan sa pamamagitan ng isang people power o siya ay kunin na ng Diyos o di naman kaya ibigyan siya ng sakit na hindi na gagaling. No? Di ba? Booking lahat makaabayan. Ito rin pala si Chis Escudero, sangkot makaabayan. Isa siya dito sa nag-fund ng mga rallyista or gustong papatasikin sa pisto si BBM. Siya po dito isa sa mga nag-funds sa mga destabilizer. Ngayon ko lang alam makaabayan na yung army ni Sara Duterte ay nandyan pala sa Sorsogon makaabayan. Actually, balita-balita na yan na itong si Sara Duterte ay meron siyang mga army. Pero ngayon ko lang po alam na nandyan pala sa Sorsogon makaabayan. At merong alam itong si Chis Escudero. Mga DDS, tingnan nyo sinabi po ni Pibos Salakera na yung nag-fans sa mga rally, yung po mga nakasuhan po sa flood control project scandal. Yung mga engineers, di ba, yung mga engineers nandun po sa DPWH. Isa sila dito sa nag-fund po ng rally makaabayan kasi gusto nilang papatalsikin sa pesto at sa PBM para absuelto sila sa kanilang mga kaso makaabayan. O, di ba? Tingnan nyo itong si Rookie, mabubuking talaga sa kanilang sarili pong bunganga makaabayan. Mesmo rin po itong sila si Pulong. So buti na lang sila ngayon ay unti-unti nang nabubuking makaabayan, nagkabukingan na. At saka alam mo nating lahat, hindi magpuprosper ang kanilang balak dito kay PBM. Bakit? Kasi marami pong namamahal kay PBM. And also, protektado rin po si PBM ng ating mahal na Panginoon makaabayan. Protektado po ng ating Panginoon si BBM. Okay? So, dito na po makaabayan ko, may nakita ho ako na vlog nila ni Krista na kung saan isa rin po daw dito sa pakana at saka nag-fans ng kaguluhan po sa ating gobyerno, for example, sa mga rallyista. Involved rin po daw dito yung INC makaabayan. For more details, let's watch this. Well, for me, bottom line, I know that I'm the one who's gonna say it. The INC are trying to stir the pot. Hindi ko alam kung ba't di yung mabanggit eh. Pero it's true. It's the INC. They're trying to stir the pot and they have their ulterior motives at alam naman natin kung ano yung motives sila. At tingin ko lang ginagawa nila to kasi hindi sila mapagbigyan ni BBM sa kanilang mga gusto in terms of mga government positions at mga from what I hear, may mga tinanggal si BBM na INC na corrupt. Kaya tinanggal at nagagalit ang INC dahil doon at ngayon gusto nilang suportahan ang pagtanggal kay BBM. Yan ang naririnig ko dahil nga doon. Ngayon kung may isang partido na mas susuportahan ang kanilang mga hinihiling, doon sila pupunta. Kung hindi kay BBM, sino ang pwede maging kapalit, di ba? Kaya yun ang nakikita kong pwede mangyari dito. Ngayon, again, I'm saying it lang as frankly as I can, na the people should really be careful. And again, ang hinihiling natin ay hindi yung pabagsakin si BBM. Hindi po yun. Ay makakuha tayo ng katarungan sa mga corrupt na nangyayari ngayon. At para sa akin, and I can speak for myself, you guys don't have to agree with this, I appreciate the fact that BBM did open the investigations, did open the floodgates to these investigations. In reality, he may not have had to. This could have damaged him more than it did him any good, di ba? But at the same time, sobra na eh.
Malala na talaga, and I think he needs to do something, and I think he's really doing it. I mean, call a spade, he's probably doing it for his legacy, for his ego, pero whatever the motive is for doing it, as long as may magandang kalalabasan to, may makukulong, may mananagot, mababalik ang pera sa kaban ng bayan, so be it. So kailangan talaga tayong lahat magkaisa dito na sa pagsasabi na ang hinahanap natin ay hustisya, may balik ang pera na ninakaw ng mga korap na yan, at pagdating ng 2028, tingnan natin kung sino maiboboto natin. Yun lang yun. I mean, Chris, you're not worried about secession, sedition, anything like that? Yeah. I don't think so. I know they're trying, pero I don't think, to be honest with you, I have a lot more faith in the Filipino people. Na alam ko hindi sila magpapabudol. Nakita naman natin ngayon na mas matalino na ang Pilipino ngayon. Hindi na sila basta-basta pumapayag na binubudol ng mga politiko. At nagkakaisa na rin tayo kung tutusin eh. Kung isipin mo to, no, mas marami sa ating mga kababayan ngayon ay nagkakaisa sa isang panawagan. At hindi yun napabagsakin si BBM. Yung panawagan natin lahat ay para managot ang mga korap. Lahat po sila. At yung ICI, ando doon ngayon. Andyan I mean, all the players are in place to make this happen. The ICI, DPWH head Vince Dizon, Ombudsman Boying Remulla, and then once na mapuno nila yung position for DOJ, ayan na. Mag-uumpisa na to. And I mean, the wheels are turning, all the chess pieces are moving. May isang chess move na lang na kailangan gawin para makompleto yan. And the pawns, that's the people. Tayong lahat ay kailangan humarap ngayon dito at ipakita ang suporta natin laban sa korupsyon. Yun ang kailangan. Hindi para magkaroon ng junta, hindi para maging presidente si VP Sara. Like I always said, pag si Sara maging presidente, it's like going from the frying pan to the fire. It is gonna be worse. Hindi lang mas abusado, vindictive, ang hahabulin lang niya ay ang mga kalaban. Hindi para sa Pilipinas, para sa kanyang sarili, pamilya niya. Yun lang ang gusto nila. Wala silang interest para ayusin ang Pilipinas. Ang interest lang nila ay ayusin ang kanilang interest at kapangyarihan dito sa Pilipinas at ang interest ng China. Do you see the Chinese hand here? I mean, at the very least, I mean, obviously they have an interest in Philippines being unstable because we'll be distracted, right? At the very least. Absolutely. And if you think about it, come on, they have not ever hidden the fact na they have affinity towards China. Digong does, it's very obvious. How many times has he defended China over his own country? Traidor talaga yan si Digong. Tapos hindi lang yun, yan si Sara Duterte, nagsasalita pa ng Mandarin para batiin ang anibersaryo ng People's Communist Party of China. What the heck? As a Philippine government official, to even say it in Mandarin is such an insult to the Filipino people. Nakakahiya kang isang government official para gawin yan. Ganun ka tuta ang mga Duterte sa China. And can you imagine, I'm Filipino-Chinese and I'm saying that. Nakakahiya talaga kayo. Wait, hindi ba insulto din sa mga Chinese kasi minerder yung Mandarin? Like, I'm not sure that was Ayun pa, Sus Mario Josep, nagtagalog na lang sana o nag-English, di ba? Well, tungkol doon sa sinabi ni Crystal mga kababayan na involved daw itong INC dito sa mga panggugulo at saka gustong mapapatalsik sa pwesto itong si PBBM, well, I don't know. Pero yun po ang sabi ni Crystal mga kababayan. Ito si Crystal, marami huyang pwedeng mapagtatanungan kasi marami siyang connection mga kababayan. Itatanong na lang ho natin dito, naniniwala ka ba na involved ang INC dito sa gustong mapapatalsik sa pwesto ng ating President BBM? Please comment sa baba at babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? So kasama rin po natin, nandyan si Felma Cabato from Toronto, Canada. Hi to Elizabeth Bacolcol, Mones Borromeo, Tony De Los Reyes, Shirley Risman, Josephine Gallego. Kasama rin po natin si Rita Mejia. Hi to Abing Sulet from California, USA. Bernadette Cono. Nandyan rin si Belma Johnston, Mary Anchita, Adelaida San Joaquin, Rosalia Muguad. Nandyan rin kasama natin si Lazaro Abiyanda, Norma Apostol, Agapita Anore, Ronnie Balgos, Sam Pagita. Nandyan rin si Bong Benignos and hi to Quaymart Bogto. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo
yung nangyari kahapon doon sa Pasig Esplanade na kung saan opening po ng Phase 4 mga kababayan. At yung programa po dyan sa Pasig Esplanade, ayan po ay Pasig Bigyan Buhay Muli or PBBM. So kahapon mga kababayan ko, nandun po sila si PBBM kasi ipinakita po sa atin kung ano yung mga bagong site na makikita natin sa Phase 4 doon sa Pasig mga kababayan. Ang ganda talaga eh. At saka doon rin po natin malalaman kung sino or kaninong proyekto ang Pasig Esplanade mga kababayan. Kasi nga diba, lagi po sinasabi ng mga DDS na programa daw yan ni Digong. Si Digong daw yung naglinis dyan mga kababayan. Si Digong naglinis lang pero hindi niya tinapos mga kababayan. Ang Marcos admin talaga ang napaganda at saka nag-improve ng Pasig River mga kababayan. For more details, let's watch this. Magandang araw, nandito tayo ngayon sa Pasig River Esplanade Phase 4 kung saan pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung formal na pagbubukas ng proyektong ito. Ang esplanade na ito ay bahagi ng malawakang rehabilitasyon ng Pasig River alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos. At layunin nga nitong buhayin muli ang Ilog Pasig bilang sentro ng turismo, transportasyon at kalinisan habang nagbibigay ng mas ligtas at maaliwala sa espasyo para sa mga naglalakad, nagbibisikleta, mga nais tumakbo. Makikita rito yung mga landscape walkways tulad ng aking dinadaanan, mga ilaw at viewing decks na nagpapakita ng bagong mukha ng urban development dito sa lungsod ng Maynila. Sa tulong din ng mga transport hub gaya ng LRT1 Central Station at iba pang pampublikong sasakyan ay mas pinadali na ng proyekto ang pag-access sa mga heritage sites ng Maynila mula Fort Santiago yan at Intramuros at hanggang dito sa ating kinalalagyan sa Aroseros. Bukod sa pagpapaganda ng daloy ng tao at turista, inaasahan din itong magbubukas ng oportunidad para sa mga maliliit na negosyo sa paligid ng Esplanade. Kaya tara na, punta na dito sa Pasig River Esplanade Phase 4. So nakikita natin ngayon kabababa lang ng golf cart ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama pa rin ang iba't ibang opisyal ng ating pamahalaan, sina Secretary Jerry Acuzar, Secretary Aliling, maging ang MMDA Chairman si Sir Don Artes at ang Mayor ng Maynila na si Mayor Isko Domagoso. Dito sila bumaba ngayon sa may banda ng Pasig River Ferry Station dito sa may bandang Loton. At kanilang chinecheck nga ang progreso ng bagong gawa na Phase 4 ng Pasig River Esplanade. Engineer, parang napakabilis ng paggawa ninyo dito sa phase na ito. Ano? Baka pwedeng pakikwentuhan mo lamang kami tungkol dito sa mga ibang detalye naman. So, ang bago nating Phase 4, ang newly constructed Phase 4 natin ay in-extend natin ang Pasig River Esplanade hanggang Aroseros Forest Park. So, bali mula Phase 1, nagbigay na ito ng access. Madadaanan na natin ang Fort Santiago hanggang dulo ng Aroseros Park. Mapapadali na rin sa mga commuters natin at mga pedestrian at makakalakad na sila ng tuloy-tuloy. Napakagandang proyekto nito dahil mula doon sa lugar ng Fort Santiago kung saan matatandaan natin sa ating Philippine history na ikinulong nga ang ating national hero na si Jose Rizal ay dire-diretso na silang magkakaroon ng access hanggang dito sa Aroseros Forest Park naman na kilala natin na kumbaga kung tawagin natin ay last lang ng lungsod ng Maynila. So napakahalaga rin na talagang may silbi sa ating kasaysayan at sibilisasyon itong Ilog Pasig, Engineer. Sa katunayan nga, nabanggit pa ito dun sa nobelang Il Filibusterismo ni Rizal. So, sa tingin mo, Engineer, gaano kahalaga o gaano kaimportante na tutok ang Pangulo sa bagay na ito? Tama po kayo, Miss Cheng. Napakahalaga talaga ng Ilog Pasig sa ating kasaysayan at sibilisasyon dahil isa ito sa mga pinakamatandang daanan ng kalakalan at kabuhayan sa bansa. Tulad na nga ng sinabi ko kanina, fully committed ang ating Pangulo at First Lady sa pagbibigay buhay muli sa Pasig River. At ito ay makikita sa EO 92 na bumubuo sa sariling opisina na magfo-focus sa programa natin ngayon. Sa proyektong ito rin,
nais natin ibalik ang sigla at buhay ng Ilog Pasig. Idadagdag ko na rin na nakamit ng Pasig River Esplanade ang 2025 Asian Townscape Award na ipinagkaloob ng UN na ibibigay sa atin sa darating na November 27, 2025 na gaganapin sa Hong Kong. Wow! 2025 Asian Townscape Award. Ito po ay ibinigay ng United Nations Habitat. Tama po ba, Engineer? Yes po, Ma'am Chen. At sa award na ito, baka maaaring kwentuhan mo din kami kung papaano ba natin nakuha itong napakagandang award na ito. So nagkaroon ng iba't ibang lugar na open space at sa Japan ginanap ang deliberasyon at sa mabuting palad ay nakuha natin to. So ibig sabihin kung buong Asia ay nakalaban natin at ang iba't ibang open spaces pa sa iba't ibang bansa sa loob ng Asia, ang pinakamalaking kontinente dito sa mundo. At sa palagay ko ay napakarami nating nakalaban, ngunit sa galing, sa husay ng ating team para dito sa Pasig River Esplanade at sa pamumuno na rin ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagawa nating masungkit ang panalo dito sa proyektong ito. At allow me to congratulate your team na rin, Engineer. Congratulations para sa award na ito at siguradong ang publiko kapag nakita nila itong bagong Pasig River Esplanade, kasama na rin itong Phase 4, ay tiyak na mag-e-enjoy sila at magkakaroon ng mas marami pang Instagrammable photos na mapopost online. Engineer. At speaking of, dito sa ating Phase 4, gusto ko lang malaman, Engineer, kung ano-ano nga ba itong mga ginawa natin dito for the past few months. So, nakabuo tayo ng around 530 meters na esplanade at makikita rin natin ng iba't ibang arkitekturang disenyo dito. Makikita natin siya sa lamppost at balusters na in-incorporate din natin sa makasaysayan at makabuluhang mga tulay na madadaanan ng ating Pasig Esplanade. So napakaganda ng proyekto ito at gusto lang din natin na pasalamatan ng iba't ibang ahensya na nagbigay ng kanilang share sa proyektong ito para maisakatuparan ito, na andyan syempre, Engineer, ang Department of Public Works and Highways, ang DPWH, na andyan din ang Department of Environment and Natural Resources, o DENR, and of course we have the Department of the Interior and Local Government, or DILG, na andyan din syempre ang ating mga kaibigan mula sa Department of Labor and Employment. At napakahalaga rin na kasama natin sa proyektong ito ang Department of Tourism, dahil nakikita natin na isa sa mga pinakamagandang epekto ng itong proyekto na ito ay ang pagdagsa ng maraming mga turista. Kung pag-uusapan lang natin ng ating mga kababayan at maging marin mga foreign tourists natin na nagpupunta dito. At syempre, pasalamatan din natin ang ating mga kaibigan mula sa Department of Transportation, Department of Finance, Department of Budget and Management, na andyan din ang ating National Historical Commission of the Philippines, National Commission for Culture and the Arts, ang Philippine Ports Authority, of course, na andyan ang Philippine Coast Guard, ang Laguna Lake Development Authority, o ang LLDA, at naandyan din ang TIEZA, o kung tawagin natin ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, at syempre naandyan ang National Housing Authority at ang National Development Corporation. Engineer, nakikita natin ngayon ang Pangulo at ang kanyang mga kasama na naandito na sila sa bahagi ng Pasig River, kung saan tinitignan nila itong bagong development dito. Nasa likuran nila ang Quezon Bridge na nagdudugtong sa bahagi ng Arroceros Forest Park at Quezon at ang Quiapo, Manila. Quiapo. Mahalaga rin ito, no, na nagiging konektado ang iba't ibang lugar dito sa Maynila dahil lang dito sa ating bagong gawang proyekto. So, sa bago nating Phase 4 ng Esplanade,
madali nang makakapunta ang mga tao sa tulad ng lugar ng Quiapo na kilala sa isa sa mga pinakamataong lugar dito sa Pilipinas. Makikita din natin dito ang Quiapo Church na laging dinadagsa ng mga tao. Kaya ini-expect natin na mas marami pang pupunta sa Pasig River Esplanade. Meron ba tayong datos, Engineer, na parang expectation natin kung ilan ang dadagsa na tao araw-araw dahil dito sa proyektong ito? Ngayon, meron tayong 6,000 to 10,000 foot traffic sa existing Esplanade pa lamang natin. Ine-expect natin na mas dadami pa to or magiging doble ang rami nito dahil sa Phase 4 Esplanade. Wow, okay. So sa pagkakataong ito, nakikita natin ang ClearBot na tinatawag natin, Engineer. Sa kasalukuyan, ito ay bahagi ng proyekto ng ADB, Asian Development Bank. So baka mas maibahagi mo rin sa amin ang mga detalye ng ClearBot na ito, Engineer. So ang ClearBot ay isang AI-powered AI-powered at solar-powered na robot boat na ginagamit para makolekta ang basura sa mga ilog. So gamit ang artificial intelligence, meron din tong camera system na kaya nitong makilala ang mga uri ng mga basura tulad ng plastic bottles at mga iba-iba pang debris. So sa madaling sabi, ito ay parang robotic garbage collector sa tubig na matalino at very environmental friendly dahil hindi ito kumukonsumo ng gas o diesel. Masasabi nating ang paggamit nito ay hindi makaka-contribute sa pollution. Wow, napaka-high-tech na nito, Engineer. At gusto ko lang malaman, ito ba ang unang pagkakataon na gagamit tayo ng ganitong klase ng AI-powered, solar-powered equipment para linisin ang Ilog Pasig o papaano ba ito? Nagkaroon na ng first launching ng ClearBot noong Oktubre sa Pasig LGU. At ito na ang pangalawang beses na binigyan tayo ng ClearBot ng ADB. Ngunit ito ay pinahiram sa atin lamang sa 6 months at hopefully ituloy-tuloy na natin ang paggamit ng ClearBot. Napakaganda ng ClearBot na ito, no? At inaasahan natin na mas malilinis pa natin ang Ilog Pasig dahil sa proyektong ito. Pero gusto ko lamang din paalalahanan ng ating mga kababayan na meron din tayong kanya-kanya nating responsibilidad pagdating sa pagtatamang waste disposal. So kung maaari, ang ating mga kababayan ay magkaroon din ng disiplina pagdating sa tamang pagtatapon ng basura. Importante yun, itong mga cities, itong mga barangays na nakatira dito malapit sa Ilog Pasig ay mas maganda kung magkakaroon tayo ng sarili nating mga inisyatibo para hindi natin mapalala ang sitwasyon at makatulong tayo sa rehabilitation ng Ilog Pasig. So ngayon po, makikita po natin na si Presidente Ferdinand Marcos at Liza Araneta Marcos, ang ating First Lady, together po kasama ang Presidential Advisor natin at si Mayor Isko Moreno po, pinapakita po ang ilalim ng makasaysayan at makabuluhan na Quezon Bridge patungo sa Arroceros Park na kilala na merong mga native plants at maraming bird species dito. Napakaganda nitong nakikita natin dito sa screen, At bukod dyan, Engineer, na balitaan ko rin na magkakaroon daw ng mga commercial spots commercial stalls dito sa kahabaan ng Phase 4. Gaano kahalaga ito para sa ating mga micro, small, and medium enterprises naman? Kasi doon sa ating Phase 1 to 3 ay mayroon na silang mga ganun na talagang dinadagsa rin ng mga tao. So, napakahalaga ng Pasig River Esplanade sa ating mga MSMEs dahil ito'y nagbibigay sa kanila ng oportunidad na maghanap buhay at magbenta dito sa Esplanade. Sila rin ang nagbibigay buhay sa dagsa ng mga tao dahil maliban sa pasyalan, nagiging interesado din ang iba't ibang kababayan natin na subukan ang iba't ibang putahe na makakain dito. Sa kasalukuyan, meron tayong around 140 stalls na sa ating existing esplanade at
for sure, mas dadami pa to dahil mas madami ng dadagsang tao. At dito sa Phase 4, Engineer, siguradong magkakaroon din tayo ng mga commercial spaces, ano? Sigurado po yan. Saan po natin balak ilagay ito naman kung nakikita natin dito sa screen natin ngayon? Ang pagpipwesto po ng ating stalls, magkakaroon po tayo sa tabi po kanina ng MMDA Loton Ferry hanggang sa may Arroceros po, sa land side po nito. Ito na yung nakikita natin ngayon na nilalakaran ng ating mahal na Pangulo at ang kanyang mga kasamang opisyal sa pamahalaan. Ito po yung Arroceros Forest Park na naandito pa rin sa lungsod ng Maynila. Ito yung tinaguriang Manila's Last Lung, na andyan iba't ibang species ng mga puno, ng mga halaman na tiyak na parang isang buong lugar kung saan naiiba naman siya sa the rest of the city dahil napaka-presko dito, napakalamig dahil nga napakaraming puno na nagbibigay sa atin ng napakasarap na simoy ng hangin naman. At mayroon ding mga spots doon kung saan po pwedeng maglaro ang mga bata. Meron tayong mga po pwedeng marentahan doon. Nakita ko na mga iba't ibang sasakyan ng mga bata. Pwede din lang sakyan yung mga yon at mag-tour o mamasyal doon sa ating River Esplanade. At meron na ding mga iba't ibang, ang nakita ko doon na sikat na ando na si Neneng B Oo, yung siya po yung madalas na dinadagsa po doon. Malakas din po napuntahan ng mga Gen Z o ang mga kabataan ang photo booth po natin sa Esplanade. Ito yung pinupuntahan ng ating mga couples. Nakita ko nung nakaraan na napakahaba ng pila doon sa photo booth at sikat na sikat nga rin. At bukod dyan, sobrang ganda din naman talaga ng ating sunset view sa Pasig River Esplanade. Kasama din dyan sa parteng yan ay yung ating Plaza Mexico, bandang kung magpo-forward ka pa ng konti bago ka makarating dito sa banda ng post office ay meron munang parang parke doon ang Plaza Mexico kung saan pwedeng magkaroon ng pagkakataon ang mga magkakaibigan na magbonding. So importante din ito sa well-being ng ating mga kababayan. Yes po. Madalas din po sinasabi ng pumapasyal sa Pasig River Esplanade na habang sila ay naglalakad dito, sinasabi nila ay para silang bumalik sa nakaraan dahil napakaganda ng disenyo nito na angkop sa during Spanish times po. Dahil nga naman sinadya ng inyong opisina na iparehas na rin ito sa mga makasaysayang estruktura ng Maynila. Kasama na dyan syempre ang MacArthur Bridge, napakaganda ng mga lamppost doon and then kailangan din natin i-mention ang Jones Bridge na talagang noong ginawa rin ito ay napakaganda rin ng resulta at marami ring mga nagpupuntahan dyan. No river in our country holds as great a cultural and historical significance as Pasig River. It is a witness to the ebb and flow of our history, transporting heroes during the birth of the Republic, the courage of patriots whose spirit was never broken in the watery dungeons of Fort Santiago. This river has served Manila as a lifeblood long before our generation was conceived. It has played the role in our nation's history in terms of commerce, in terms of transportation, a source of food and water. Along the Pasig River, between the neoclassical Manila Post Office building and the green sanctuary of Arroceros Forest Park, lies a forgotten passage of the iconic river. Neglected, became an area of silence and danger for passers-by. No reason for tourists to come. Just a stretch of history waiting to be rescued. But we are changing that. When we began this journey, I promised the First Lady and I would be fully supportive of the Pasig Bigyang Buhay Muli project. The Pasig River Esplanade, Phase 4, is more than just a construction. It is part of the efforts, through the leadership of President Ferdinand R. Marcos Jr., to breathe life back and relive the days when its banks were alive with beauty and vibrance.
a continuation of phases 1 to 3, which have also been gaining higher film tourism value from our Filipino producer. This 530-meter stretch has been reborn with wide walkways where families can come together, bike lanes that open the river to safe and sustainable journeys, and commercial hubs that nurture local livelihood for micro, small, and medium enterprises. This will create a safer, more beautiful and expansive area for public events, for gatherings, for leisurely walks. Seamlessly, it links Phase 1A to the LRTA property, carrying us all the way to the city of Manila's last lung, the Arroceros Forest Park. Let us witness the revitalization of our beloved Pasig River, a river that will look and feel like the famous waterways across the world. Today, this once forgotten stretch has been transformed into a renewed corridor of history, culture, connection, and hope along the Pasig River. People may now conveniently access Fort Santiago all the way to Arroceros, where they can also appreciate nature's gifts. Our mission is simple, but it is difficult. To bring back the river to its pristine state, make it a vibrant waterway once again, for life, for culture, and for mobility. The government's effort on this project has also been noticed in the Asian region. The Pasig River Esplanade was chosen by the joint jury of the United Nations Habitat Regional Office for Asia Pacific in Fukuoka, Japan, to receive the 2025 Asian Townscape Award. Ang dami-dami ng presidente ang nag-ambisyon at gumawa nito. Wala pong natuloy. For almost 40 years na pinag-uusapan kung paano gagawin yung Pasig River. Sa panahon ng Presidente Marcos Jr., nangyayari po itong katotohanan na ang Pasig River ay nagawa sa kanyang panahon. Kasi po, nakatutok siya. More than a walkway, it is now a hub of life, movement, and opportunity towards a bagong Pilipinas. Here, in the Phase 4 of the Pasig River Esplanade, the river story continues to come in full circle. Restored, reconnected, and reborn. Okay, so kasama rin po natin si Len CRS, Merlin Pakatang Sinsel, Hatsu Rowie Jones, Elmer Pinaranda, Antonio de los Reyes, Franz Coral. Nandyan rin si Fina Redondo, Magsanidi Ramos, Hatsu Lely Matsumoto, Rani Factor. Isyadat natin si Baldo Mirabuna, Lorna Villanueva, Miggy Boom, Eileen Gordon, Daniel Chan, PJ Agustin. Kasama rin natin si Dump J, Gloria Bautista, Narbilin Galicia, Jeco Jere Cabreros, and Hatsu Monets, Dr. Lero. Okay. So mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa bagong araw na ito. Isang pagkakataong muli upang magmahal, maglingkod at gumawa ng kabutihan. Salamat sa biyaya ng buhay at sa lakas na patuloy mong ibinibigay sa amin. Panginoon, aming dinadalangin ang lahat ng biktima ng lindol, bagyo, baha at iba pang kalamidad. Naway ibayuhin mo ang kanilang lakas, pag-asa at pananampalataya. Ipangkaloob mo sa kanila ang agarang tulong, kaligtasan at kapayapaan ng kalooban. Naway maging instrumento kami ng iyong pagmamahal sa aming tulong, panalangin at malasakit. Panginoon, patubayan mo rin ang mga rescuer, volunteer at leader ng aming bayan upang maging tapat at mapagmalasakit sa kanilang tungkulin. Puspusin mo kami ng pag-asa at pagkakaisa sa gitna ng pagsubok. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.
Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ikinuhit ng kasaysayan ng pangalan mong dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hagilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi